ha? Bakit mo binabagsak si Marco? Bakit mo ako niloko? Ikaw ang lumapit. Walang kwenta. Mamatay ka na. Marky, tawad. Ako ang sumira sa Reyes Corp. Sinira ko ang lahat sa'yo. Pinagkasundo kita kay Marco para lang gamitin ka para pabagsakin ng Reyes Corp. Ate, akin na ang lahat sa'yo. Pati ang boyfriend mo. Vivian lang ang nasa puso ko. Yung sinabi kong gusto kita, puro palabas lang yun. Marky, sa susunod, hindi na ako magiging taot. Ikaw lang ang Bella ko. Bella! Patayin sila! Walang matitira! Bella! Kung may susunod na buhay, tiyak. Alam kong wala kang magawa. Gamitin mo ko. Kusa ko tong tinanggap. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Hindi na tayo maghihiwalay. Nabuhay muli ako. At bumalik pa ako sa araw ng engagement namin ni Marco. Nagbalik ako sa araw ng engagement namin ni Marco. Sa dati kong buhay, niloko ninyo ako. Hindi nyo lang inagaw ang yaman na iniwan sa akin ng nanay ko. Pa ako ng buhay. Sa buhay na to, tuturuan ko kayo ng leksyon. Bella, ang kasal niyo ni Marco ay pansamantala lang. Sa puso ko, ikaw lang ang makikinas... Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang diamond na to. Walang kapantay. Hanggang kamatayan. Tarantato. Magaling umarte. Ayos, magkasapwat. Magpapayat muna kayo. Gab, luha ng bituin to, di ba? Mahal nito, no? Talagang galing sa ampunan. Isang hamak na babae, isang peking alahas, naniwala na agad. Bella, kahit gaano pa kamahal, basta maipakita ang pag-ibig ko sa'yo, sulit na. Ang gawa-rawan ng luha ng bituin ay pambihira. Kinagamit daw ang pinakamahusay na aloy. Napakalakas. Hindi yan bibitaw. Bella! Sige! Anong ginagawa mo, Bella? Isabel, akala mo ba gusto talaga kita? Bella! Tama na! Bella! Nagpapanggap lang si Isabel. Ano na naman ang gusto niya? Mukhang ang tunay mong pag-ibig, parang peking alahas. Pareho kayo madaling masira. Marky, ang boring ng engagement party. Umuwi na tayo. Gabo, ayos ka lang ba? Tawagan si Tito Tony. Sabihing may mali kay Bella. Sa engagement party, nag-aagawan kayo ng ex mo. Akala mo ba wala ako? Marky, pakinggan mo ako. Kanina, si Gabriel, siya kasi... Isabel, muyang pagpapakaawa mo. Sa ampunan ka lumaki. Dapat alam mo na. Ang pagtaksil sa akin ay may malaking parusa. Akala ko, siya isang malamig na Di ko inakala na para sa akin. Handa siyang isakripisyo ang buhay. Bella, dahil ba sa konsensya, kaya ka ganito? Isabel, pwede bang magpakabait ka? Marky, ako... Mula ngayon, dito ka natitira. Teka.
na yon kasi ang engagement natin. Kaya mo bang hayaan ng fiancé mo na mag-isa? Isabel, huwag mong kalimutan. Nalasingin mo ako noon at sa akin ninakaw mo ang proposal para sa Silangan Project. Kaya ang tatay mo ay umam. Ngayon, ano na naman ang ninakawin mo sa akin? Marky, pakinggan mo ko. Sayang lang sa oras. Marky, malaki nasaktan ko sa'yo noon. Kaya di mo ko pinagkakatiwalaan. Dapat lang sa akin. Bella, sa tagal ng panahon, minahal kita palagi. Sana, huwag mo na akong biguin. Isabel, ikaw. Liw ka na ba? Ano ba talagang gusto mo? Panalo ako. Alam ko. Babalik ka. Anong ginagawa mo? Kinatamasa ko ang unang gabi ko. Magsisisi ka. Huwag nang magpanggap. Isabel, ang galing mong umarte. Parang pro na. Fiancé, suli pa kagabi. Ginagamit mo ang katawan mo. Ang tatay mong manipulator, si Antonio Santos? O ang ex mo, si Gab... Bella, hindi ba siya nagduda sa'yo? Yung bidding na yung umaga yan. Kailangan mong makuha ang presyo niya. Yung bidding na yung umaga. Kailangan mong makuha ang presyo niya. Ikaw. Ayos. Magaling. Para lang makuha sa akin ang sikreto. Handa kang isugal ang sarili mo. Isabel, napakahirap sa'yo, no? Sabi ko na nga ba, marami akong pinagsisihan sa nakaraang buhay. Kaya kahit nabuhay muli, hindi ko pa rin makuha ang tiwala ni Marky. Pero ayos lang. Marky, malalaman mo rin. Kaya akala mo kagabi, ginawa ko lahat yun para lang sa bidding document? Hindi ba? Kung gusto kitang kaidurin, dapat sa study ka na lang ako pumasok kagabi at kinuna ng computer mo. Hindi yung nagabala pa ako. Na makuha ka. Kanon lang.
Teka, sinira mo ang phone ko. Mayarin mo ko. Tagapamahala. Bumili ka ng bagong phone para sa kanya. Opo. Na pala, computer table. Maglagay ka ng isang nakatagong final bid document para sa kanluran lote. Tapos, ihanda ang kotse. Ipapasa niyo po ba ang bid document sa pamilyang Santos? Pero po... Gawa mo na. Opo. Isabel, ito na ang huling pagkakataon mo. Ang tinatawagan mo ay hindi maabot. Busit! Walang kwenta! Lagi siyang pumapalya sa oras ng kailangan. Di rin siya sumasagot. Baka yung baliw na si Marco, kinulong na siya? Tito Tony, si Isabel, may mali sa kanya. Kagabi sa engagement party, muntik na kumipahinto. Baka may alam na siya. Ano naman kung alam niya? Isang bata lang siya. Ano magagawa niya? Pero yung bidding, magsisimula na. Matagal na tayong naghanda. Hindi pwedeng masayang lahat. Walang base price ni Marco. Paano tayo lalaban? Ang dating plano na lang, 16.5 billion. Gana, imposible na laging manalo si Marco. Si Isabel naman, kapag nakuha na natin ang proyekto, saka natin siya ayusin. Tara, punta na tayo sa venue. Miss Santos, utos po ni Gino na dalhan kayo ng bagong cellphone. Pasok. May iba pa ba? Miss Santos, si Gino, itong mga taon, naghirap po siya. Mula sa wala hanggang sa narating niya ngayon. Sa totoo, lahat ng ginagawa niya ay para protektahan ka. 12 taon ka, umalis ka sa ampunan. Sa pamilyang Santos. Siya naman, pagkalabas sa ampunan, walang-wala. Sa negosyo, umangat. Bawat hakbang niya, parang nasa bing. Si Gino, matagal na niyang alam na ang pamilyang Santos ay may alam niyang pagbalik mo sa kanila, mababastos ka at gagamitin. Kaya, gusto niyang maging mas malakas. Malakas na protektahan ka niya sa kanyang pakpak para walang sinumang makasakit sa'yo. Miss Santos, kung may sasabihin ka, sabihin mo na kay Gino. Tutal, ang paglilim lang kay Gino ay mas. Manong Cruz, salamat sa pagkwento. Naiintindihan ko. Hinding-hindi ko siya sasaktan. Hinding-hindi na. Mabuti. Marky, magtiwala ka sa akin ulit. Pa, wala pa si Isabel? Nandito na si Marco. Pa. Bella, sa wakas, tumawag ka na. Bella, sa wakas, tumawag ka na. Nakuha mo na ba? Hindi ka niya nahuli, di ba? Pa, takot na takot ako. Si Marco, ikinulong niya ako. Anak ko, basta't makuha mo yon, ililigtas ka agad ni Papa. Nahanap ko na. Sige, bye. Ipapicture ko sa'yo mamaya. Mabait na anak. Carlo, ibago mo agad ang bid price, dawing 12.8 billion. Kamusta? Isabel, pinataksilan mo ko. Magbabayad ka. Isabel, proposal ng Santos. Pasensya na sa paghihintay. Ang lahat ng proyekto proposal at final bid documents mula sa mga kalahok ay kumpletong natanggap ng ating staff. Ang resulta ng pagsusuri ay ibabalita sa lahat kapag ang komite ay nakapagkasundo na. Boss Marco, salamat sa Itong proyekto, mukhang ang Santos Group ang mananalo. Dito sa kanluran,
Sana tulungan niyo kami, Boss Marco. Anong ibig mong sabihin? Tigo. Naatat ka. Dapat lang, di ba? Tutal, ang pamilyang Santos, ipinagpalit na ang sariling anak. Yung bata, kahit hindi siya presentable, sa huli, hindi sayang ang pag-aalaga. Boss Antonio, ginagamit mo si Bella sa pagnanais niya ng pamilya. Ginawa mo siyang gamit. Ang utang na to, babayaran mo to kasama ang interes. Boss Marco, sa dugot laman, laging kakalabas ka lang. Tama. Sa isang kiliti ko lang. Isabel, sa sunod na parang aso. Oo nga, si ate kasi ipinanganak siyang mating aso. Dati, aso sa ampunan. Ngayon, mamaya, baka magkabagong amo na naman. Ulitin mo. Dad, resulta. Pasensya na sa paghihintay! Matapos ang masasing pagsusuri, ang proyekto sa Kanluran Lote ay mapupunta sa... Ang winning bid ay $16 billion! Congrats, Boss Marco! Anong nangyari? Imposible to! Ang bid nila ay 12.6 billion. Bakit naging 16 billion? Boss, nang dumating ang mga tao natin, nalaman nila nanalo na tayo. Kaya di na sila kumilos. Ngayon, magtitiwala ka na ba sa akin? Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Ang mga risk factor. Komento para pagturapuhin si Antonio Santos. Bakit? Isabel, ikaw ang na-traitor sa amin! Anong sinasabi mo, Vivian? Hindi ko maintindihan. Ikaw! Imposible. Paano nangyari? May daya! Tama! May bid! Hinihiling namin na ilabas ang bid ng Reyes Corp. Boss Antonio, ayon sa rules ng bidding, ang mga bid ay hindi pwedeng ilabas. Bago pa man, lahat ng bidder ay naunang naabisuhan. Boss Antonio. No bid ng Reyes Corp. Hindi kaya may kinamit kayong maduming paraan para nakawin ang trade secrets namin. Sinisiraan mo kami! Talaga? Ang corporate espionage ay seryosong kaso. Halika dito! Isabel, ano ba talagang nangyari? Ipaliwanag mo sa akin. Kasabot mo ba si Marco para pantrapuhin ako? Ikaw na, taksil! Antonio Santos, ang utang mo sa akin, hihingan kita ng doble. Ikaw na, taksil. Ang bait mong tatay. Simula pa lang to. Pa? Computer sa study, nakita ko 12.6 billion talaga. Iwan ko rin kung bakit ganyan. Ako po ang tunay ninyong anak. Baliw si Marco. Araw-araw niya akong kinukulong. Kinamumuhian ko siya. Bakit ko naman siya pagtaksilan kayo? Pa? Wala kang gana. Baka si Marco ang may pakana. Gumawa ng peking dokumento. Para lang tayo malinlang. Marco! Niloko tayo ng batang yan. Magbabayad siya. Ito, isang pagat. Ilagay mo to kay Marco.
Pa, di ko kaya. Pag nalaman niya, papatayin niya ako. Di mo kaya. Ayaw mo lang? Pa, Naalala mo ba to? pulseras ni Mama. Dahil tinrider mo ko at ang pamilya ang pabaon sa'yo ni Mama. La ng silbi. Huwag. Ngayong nataksil ka na, ang pabaon sa'yo ng nanay mo ay wala ng silbi. Huwag! Inay, sa malabo kong alaala noong bata, siya lang ang malinaw. Inay, bakit hindi pa bumabalik si tatay? Busy lang si tatay. Bukas, sigurado babalik siya para sa'yo. Anong gusto mong regalo? Gusto ko po yung pulseras niyo. Siko. Salamat po, Inay. Antonio, uwi ka, di ba? Para sa birthday ng anak natin. Ilang beses mo pa siya bibiduin? Anong trabaho ang mas mahalaga kaysa sa anak natin? Bella. Mula noong 6 ka pa at nawala ka, hindi kailanman sumuko ang nanay mo sa paghahanap sa'yo. Nagkasakit pa siya sa pagod at namatay sa lungkot. Bago mamatay, hawak pa rin niya ang pulseras na to at binabanggit ang pangalan mo. Ngayon, para lang sa tagalabas na si Marco, tatraydurin mo siya at ang pamilyang to? Para mabawi ang lahat ni Inay. Tis lang. Sige. Pakiusap. Huwag mo itapon. Pakiusap. Huwag mo kong bibiguin. Masamang pakiramdam ko. Sa kwarto na ako. Teka. Sabihin mo, anong utos na naman ng pamilyang Santos? Hindi pwede. May wiretapping tong tracker. Hindi pa ako pwedeng magtapat. Wala naman. Sa pagkakamali ko, pinagalitan niya ako. Tapos, ako... Isabel, mukhang ang leash ng mga Santos, sanay ka na maging aso nila. Yung sa bidding kanina, yung drama mo, mong umarte. Plano rin yan ng mga Santos, no? Ano? Una, nagpanggap kang tumalikod. Tapos, nilaglag mo ang mga Santos. Susunod, ako naman ang isusunod mo para si Marco Reyes ay maantig sa'yo at lubos na Tapos, saka mo ako itulak sa pagbagsak. Lagot. Tumahimik ka. Tumahimik ka! Ikaw ang may gawa! Sinadya mo kong gamitin para sa peking impormasyon. Nakananalo sa bidding. At Di mo ako tiwala. Bakit mo pa ako pinakasalan? Bakit siya naiba ngayon? Mula noong ikaw ay 6 na taon at nawala ka, hindi kailanman sumuko ang nanay mo sa paghahanap sa'yo. Sa huli, nagkasakit siya sa pagod at namatay sa lungkot. Bago mamatay, hawak niya pa rin ang pulseras na to at binabanggit ang pangalan mo. Sasabihin ko kay Marky. Tutulungan kaya niya ako? Kahit ano pa. Kailangan kong bawiin. Miss Santos, magalmusalan na po. Nasira po ng Ginu ang cellphone niyo. Pinabigay po niya ng bago. Ang SIM card po nakalagay na. Ano kaya ang tinago niya? Hayaan na. Papawin ko muna ang pulseras, saka ako ipapaliwanag kay Marky. Marco! Nasaan ka? Lumabas ka? Marco! Lumabas ka na? Naririnig mo ba ako? Isabel, ano pinagagagawa mo? Isabel, ano ba talaga ang gusto mo? Marky, masakit ulo ko. Takot. Pwede bang samahan mo ko? May meeting pa ako. Aalis na ako, Manong Cruz. Bigyan mo pa siya ng almusalan. Kung di mo ko sasamahan, di ako kakain. Hedy, hayaan mo na. Samahan mo ko uminom ng gatas. Papaalisin na kita.
Ano ba talagang binabalak mo? Siyempre. Halikan ka. Marky, sorry. Ito na ang huli kong paglilinlang sa'yo. Isabel, alam mo ba ang pinakakatakot ng isang taksil? Siguro, ang mahuli. Hindi. Ang ay ang pinakamahalaga ay masira at durog. Sumunod ka. Huwag mo kong pilitin na gawin to ulit. Ayos na ba? Hindi ba siya nahalata? Ayos na. Ang pulseras. Ibalik mo. Bakit ka nagmamadali? Pagkatapos nito, ibabalik ko naman yan. Gusto ko na ngayon. Kung hindi, tatawagan ko si Marco. Sasabihin ko sa kanya na nilagyan mo siya ng tracker. Sa paraan ni Marco, ano kaya ang gagawin niya sa'yo? May lakas ka na, ha? Sige, bibigyan kita. Sa loob ng kalahating oras, sa dati nating lugar. Hindi kita hihintayin. Tandaan mo, mag-isa ka lang dapat. Ang bruhang si Isabel, may silbi pa rin pala. Itim na pating. Ako to, Antonio Santos. Hindi ba't matagal mo nang gusto magiganti sa salot na si Marco? Ang pagkakataon mong magiganti ay nasa harap mo na. Sa taxi ka dumating? Ano ba? Wala akong kotse. Gusto mo bang ihatid ako ng tao ni Marco? Bigay mo sa akin ng pulseras. Isang pulseras na walang halaga. At pinag-aabalahan mo pa. Dahil ako ay isang taong may damdamin. At dapat kang magpasalamat dyan, di ba? Ano ibig mong sabihin? Kung di ko lang naalala ang damdamin ni Mama, paano ko mapipilitan sa isang walang haladang pulseras na yan? Ganito ka ba sa tatay mo? Tama na. Tinulungan na kita. Pinabantayan mo si Marco. Para saan pa talaga? Bakit? Sa mga taon, si Marco ay maraming kaaway. Ang mga gustong patayin siya ay siksikan mula timog hanggang hilaga. Ginagawa ko lang ang trabaho nila. Tinutulungan ko lang sila. Tama ang target. Papatayin mo siya? Pinapapatay ko lang siya. Gets mo? Binigay ko ng pulseras. Sumama ka na sa akin. Baka mamaya magkakagulo sa side ni Marco at madamay ka pa. Huwag na. Mag-ingat ka na lang. Ang tigas ng ulo. Makia. Maki, ikaw? Young tracker, matagal ko na nalaman. At nalaman ko rin na si Antonio Santos ang gumamit sa yaman ng nanay mo para bantaan ka. May bag pala yung tracker. Kaya noon, hindi ko masabi ang totoo. Ito ang mga patibong. Noong bata pa ako, ilang beses ko nang naranasan. Amo ako, magtiwala ka sa akin. Hindi ka dapat kumilos na mag-isa. Kahapon sa bidding, akala ko nagpahayag na ako. Pero nung sinungitan mo, ako, di ka pa rin naniniwala. Tama na. Kasalanan ko. Panggulo, Marco! Matagal na! Sino siya? Pating. Bakit siya nandito?
Tracker? Miss Ganda, gusto mong tingnan ang pulseras mo? Anak ko, surprise! Hindi ba? Alam ko magtataksil ka. Yung tracker ni Marco, palamuti lang yon. Ang tunay na patibong nasa pulseras mo. Dahil pinili mong talikuran ang pamilyang Santos at sumama kay Marco sa landas ng kabaliwan, huwag mong sisisihin si Papa. Isabel, anak ko, na yon, ikaw at si Marco, ang salot na yan. Harapin niyo na ang kamatayan niyo. Baba! Maki! Ayos lang. Huwag kang matakot. Hilhin mo na si Miss Santos. Bilis! Opo, Chino! Marky, wag! Huwag kang gumaba! Sabay tayo umalis. Bella, ako ang target nila. Kapag bumaba ako, ligtas ka na. Huwag! Kung sabay tayo, walang makakaalis. Bella. Huwag, Marky! Huwag! Bella, alam ko na ang kahit mamatay, sulit na. Mang Ramos, alis na! Marky! Alis na! Marky! Marky! Huwag kang bumaba! Marky! Alis na. Si Panggulo Marco nga naman. Patay ka na at kalmado ka pa rin. Ang galing mo. Itim na pating. Ilang taon na, wala ka pa rin pinagbago. Ano? Ikaw kasi, dati kang bigatin sa lungsod ng ilog. Di ko akalain. Ngayon, naging sunod-sunuran ka na lang ni Antonio Santos. Marco, ang kapal mong bagitin yan. Kung di dahil sa'yo, sinira mo ang kumpanya ko. Sinira mo lahat. Magkakaganito ba ako? Kasalanan mo to lahat. Ngayon, babawi ako sa'yo. Nang doble! Mga tol, sugod! Mamatay ka na! Sinong gagong sumugod? Isabel, bakit ka bumalik? Boss Marco, baliw po si Miss Santos. Inagaw niya po ang manibela. Hindi po tuluyang tumigil ang kotse. Tumalo na po siya. Hindi ko na po siya napigilan. Isabel, baliw ka na. Gusto mo na mamatay? Umalis ka na! Hindi ako aalis. Magkasama tayong mamamatay. Marco, ang pogi mo ha. Magaling ka ha. Sa lagay na to, may babaeng handang mamatay para sa'yo. Ang ganda naman ng babaeng to. Mga tol, dahan-dahan lang. Para may laro pa tayo. Gusto mong mamatay? Sino? Manahimik! Lumuhod! Walang gumalaw! Tigil! Lumuhod! Lumuhod! Ihatid sa presinto. Maki! Maki!
Marky, gising ka na rin. Kamusta ka? 3 araw kang walang malay. Uminom ka ng tubig. Sabi mo, 3 araw akong walang manay. Ibig sabihin, 3 araw mo kong binantayan? Ibig sabihin, 3 araw mo kong binantay. Man lang nagpalit ng damit. Nag-alala ako sa'yo. Masakit pa ba? Para iligtas ako, nasugatan ka pa. Sasaktan ako. Bakit? Masakit na naman? Medyo hilo ako. Kailangan ng halik ni Bella para gumaling. Huwag, hindi po magaling. Pag gumaling ka na, siyaka na tayo. Sa nangyari, hindi ko to palalampasin. Antonio Santos, ipapabayad ko sa kanya ang ginawa niya. Sabi nga, patayin ang ahas sa leeg. Si Antonio Santos ngayon, plano niyang ubusin ang Santos Group. Ginagawa niya to dahil gusto niyang iwan sa'yo ang Santos Group na bangkarot. Pati na ang malaking utang. Para sa'yo. At siya, isasama niya ang asawa niya, anak niya, at si Gabriel de la Cruz para tumakas sa ibang bansa. Paano mo nalaman? Ang asawa ko, syempre, alam ko. Antonio Santos ang kumpanya niya. Doon tayo magsimula. Atakihin ang ugat para wala siyang takas. Tony, ang aga naman mong papasok. Itim na pating! Walang kwenta! Sinira niya ang magandang plano ko. Isang galaw. Nakatakas si Marco. At ngayon, hindi ko alam kung paano niya ako gagantihan. Papasok na ako. Babantayan ko. Huwag kang magmadali. Kumain ka muna ng almusalan. Huwag na. Wala akong gana. Boss, lagot po, may problema po. Reyes Corp, baliw na po sila. Binabagsak nila ang stock natin. Ang stock natin ngayon, bumagsak na po. Anong sabi mo? Ulitin mo. Ang stock po natin, bumagsak na po. Anong sabi mo? Ulitin mo. Boss Antonio, kanina pa po malaking pondo ang ginamit ng Reyes Corp. At kahit malugi sila, ang stock po natin ay binabagsak nila ng grabe. Nagkapanik ang market. Ang mga sumusunod na nagbebenta ay napakarami na. Tayo po, wala pang 10 minuto. Bumagsak na po tayo. Bumagsak? Opo, Boss Antonio. Mukhang hindi nila pinapansin ang paggalugi. Gusto nating pabagsakin. Sa baba po ng opisina, puro reporter. Ang mga shareholder po, puro tawag. Ang kumpanya po ngayon, nagkakagulo na. Boss Antonio. Pupunta na ako sa opisina! Baliw. Talagang baliw siya. Para lang sa isang babae, sinaktan niya ang kalaban, pero sinaktan din ang sarili niya. Mahal. Pa. Manong Cruz, anong ginagawa niyo? Miss Santos, sabi po ni Gino, tanggalin na raw po lahat. Hindi na raw po gagamitin. Mula ngayon, hindi na natin kailangan ang mga malamig na bagay na to. Gagamitin ko ang sarili kong mata para masilayan ka. Araw-araw, bawat sandali. Usapan na. Usapan na. Ang lakas na ng loob mo at lalo pang tumitindi. Sa'yo ko naman natutunan. Tuloy. Siyempre.
nandito? Vivian, bakit siya nandito? Baka para sa tatay niya. Para ipagtanggol siya. Anong ginawa mo? Wala naman. Pinabagsak ko lang ang stock ng Santos Inc. hanggang sa bumagsak. At saka, ginamit ko ang leverage funds para mag-short sell ng kaunti. Short sell? Ginamit mo pa ang leverage? Marky, ang laking risk na tinatanggap mo. Paano kung... Silly. Nag-aalala ka bang malugi ako? Siyempre, para lang sa kanila. Hindi sulit ang ganitong kapalit. Bella, hindi ba't matagal mo nang gustong bawiin ang negosyo ng mga Santos? Oh, pero... Kaya, nang bumagsak ang stock ng Santos Inc. hanggang sa pinakamababa sa pangalan mo, maliblib na shares, ginagawa ko to para sa asawa ko, para bawiin ang kanyang kaharian. Salamat, Maki. Paano mo ako pasasalam? Tawan mo? Isabel! Hayop ka! Ang lakas ng loob mong sirain ng pamilya! At si Papa! Wala ka bang gana lumabas? Lumabas ka nga! Traidor! Lumabas ka nga! Baliw na siya. Titingnan ko. Sasamahan kita. Isabel! Lumabas ka! Kalma lang. Huwag kang padalos-dalos. Kalma? Paano ako kakalma? May sakit si Papa. Patay na ang kumpanya. Kasalanan to ni Isabel. Hayop na traidor. Kasabwat niya yung baliw na si Marco para ipahamak ang sarili niyang ama. Dapat siyang tamaan ng kidlat. Vivian Santos, kung magulo ka ba, lumabas ka na. Sige, sige. Tingnan natin. Hanggang kailan ka magtatago? Vivian. Yang bang antikong banga ng kaharian. At 4 na milyon. Hindi ko lang alam kung sa lagay ngayon ng pamilyang Santos, kaya pa bang bayaran? Isabel, sa wakas, lumabas ka rin. Ang sama mong bruha ka. Tatay mo yan. Pinagtulungan mo pa siya. Walang awa ka. Tatay? Ang taong kinuha ako babalik para lang gamitin tau-tauhan. Gagawin ang lahat para maubos ang halaga ko. Tatay pa rin? Ano? Anong masama doon? Tatay mo pa rin siya. Pinuhay ka niya. Kahit ginamit ka niya, dapat tanggapin mo. Akala ko, pagkatapos ang ginawa ni Marky, malinaw na sa inyo na, tapos na tayo. Pero di ko inasahan na wala ka pa rin pinagbago. Gagamitin mo pa rin ang pamilya para kontrolin ako. Katawa-tawa. Inamin mo. Sa wakas, umamin ka. Kasalanan mo lahat. Hayop ka. Sinira mo ang pamilya. Papatayin kita. Kalma lang. Kalma lang. Papatayin kita! Kalma lang. Kalma lang. Huwag kang manakit. Isipin mo si Tito Tony. Isipin mo ang kumpanya. Sa teritoryo ko, gagalawin niyo ang tao ko. Ang pamilyang Santos. Ang lakas ng loob niyo. Ano kung sinira ako ang pamilyang Santos? Ni Antonio Santos ang huling alaala ng nanay ko para bantaan ako. At pilagtangkaan pa niya ang buhay ng mahal ko. Gusto kong kainin ang laman niya at inumin ang dugo niya. Ikaw! Ang mahal mo? Hindi. Bella, ang mahal mo? Hindi, pato ko palagi. Paano ka nagmahal kay Marco? Inamin ko. Dati, may konting gusto ako sa'yo. Pero dahil lang kung binalik ako sa pamilyang Santos, ikaw lang ang Pero nalaman ko lang na yung mga mainit na inumin mo noon at yung mga banayad na pangangalaga mo ay dahil lang sa pagiging panganay ng pamilyang Santos, may pakinabang pa ako sa'yo. Ikaw! Kaya nagtataka talaga ako. Kayong mga halimaw. Paano niyo nagawang magpakita para lang mapahiya? Ate, nagkamali na po talaga kami. Pamilya pa rin tayo. Pakiusap, maawa ka na. Iligtas mo si Papa? Nagkamali ka pa talaga. Opo, nagkamali po. Ang Santos Group. 3 araw nang bumagsak. Nasa ospital si Papa. 2 beses na sa ICU. Kung di ka pakikilos, tapos na ang pamilya natin. Oo nga, Bella. Nagkamali na po talaga kami. Pakiusap, maawa ka na. Gusto niyo maawa ko? Pwede. Talaga ate? Talaga bang papayagang palagpasin kami? Sinong nagsabing tumayo ka? Lumuhod.
Gusto niyong palapasin ko kayo. Pwede. Dito mismo, sa harap namin ni Marky, sapian niyo ang isa't isa. Mas malakas pa. Mas malakas pa. Kapag natuwa na ako at nakontento na ako, baka palagpasin ko kayo. Anong sinabi mo? Isabel! Huwag kang sumobra! Ako pang sumobra. Sinamit niyo ako para lokohin si Marky. Bakit ninyo sinabing sumobra? Hinamit niyo si Itim na Pating para patayin kami ni Marky. Bakit di niyo sinabing sumobra? Ang ginawa ko sa inyo ay wala pa sa kalahati ng ginawa niyo sa akin. Bella, pamilya pa rin natin si Vivian. Ako lang ang pamilya ni Belle. Sino ba kayo? Kayong dalawa! Gusto mo ngayon magpampalagayan kami rito? Hinding-hindi yan mangyayari! Vivian, tara na! Bumagsak ang pamilyang Santos. Pero si Gabriel de la Cruz, wala namang pakialam. Pero Vivian, may isang bagay. Gabriel de la Cruz, na lagi nagpapalakas sa pamilyang Santos. Sa likod, baka may bago na siyang kinakampihan. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Tanungin mo si Gabriel. Alam mo na. Yung anak sa labas ng mga Rivera. Yung kay Chairman Cruz, yung asawa niyang 50 plus na. Pati yung sa mga Santiago, yung biyuda, si Ginang Mercado. Gabriel, ang relasyon mo sa kanila, malapit kayo, di ba? Hindi Vivian! Pinagbibintangan niya lang ako. Isang pulo na labanos pala. Bagay na bagay sa'yo. Baliw ka ba? Sinampal mo ko? Ikaw nga ang sinasampal ko, isang taksil na gagong lalaki. Palagi kang parang tuta, sumusunod sa akin, nagmamakaawa. Pero bago pa bumagsak ang pamilyang Santos, naghahanap ka na agad na kapalit. Yung bastarda ng pamilyang Rivera at yung matandang ginang Chairman Cruz. Gabriel de la Cruz, kadiri ka. Anong ginagawa mo? Gabriel de la Cruz, binabawi mo pa! Lalabanan kita! Mukhang mapalabas ng pamilya Santos, hindi pa tapos. Ipapakalak ko tong video online at sa stock ng Santos Group, isa na namang malaking bago. Ate, nagkamali po talaga ako. Kinuha ko na po ang sinabi niyo. Pakiusap, iligtas niyo si Papa. Iligtas niyo ang pamilyang Santos. Ang panurin kayong mag-away, nakakatuwa naman. Pero palalapasin ko si Antonio Santos? Hasa ka. Palalayin ko si Antonio. Asa. Isabel, ninukumuko. Ganti lang to. Kalagarin siya. Kalakarin! Ikaw! Maki, pagod na ako. Samahan mo ko matulog. Pita! Isabel, akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba nakaganti ka na? At masaya ka na? Hindi na babalik ang nanay mo. Yung mga taon na nawala ka at ang mga taon na yon, hindi na rin babalik. Ano sabi mo? Tumahimik! Hayaan mo siya. Para tanggalin ni Papa kayo ng nanay mo, ang dalawang hadlang, unang nagbayad ng mga peking kidnapper para ikidnap ka. Tapos, ang lahat ng to, sinisi niya sa nanay mo. Sa huli, pinanood niya siyang magdusa sa konsensya at mamatay sa depression. Tapos, siya mismo ang kumalas sa oxygen tube niya. Para lang kami ng nanay. Isabel, sa tingin mo pa rin ba panalo ka na? Anong ibig mong sabihin? Mula nang mawala ka, ang nanay mong baliw, araw-araw na umiyak at naghanap ng anak. Nabaliw na siya. Nakakainis na siya kay Papa. Kaya nagbayad siya para magpanggap ng medical report at ikulong siya sa mental hospital. Harangan ang bibig niya. Kovo! Alam mo ba ang buhay niya doon? Anong klaseng buhay ang dinanas niya? Electroshock at binabalian. Binababada ng malamig na tubig. Parang aso, nakakulong sa hawak. Isipin mo, nanay mo. Parang aso, nakakulong sa ulan. Viviet, papatayin kita. Papatayin kita. Tulong! Bella, kalma. Huwag ganyan. Sumunod ka, bitawan mo yan. Tingnan mo ko. Tingnan mo ko.
Marky, Ilabas sila. Subukan niyong lumapit. Babaliin ko binti niyo. Labas! Marky, ang nanay ko. Gino, ang kamay niyo. Wala to. Nandito ako. Tiwa. Pagpapayaran nila ang ginawa nila. Marky, sorry. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Okay lang. Kalos lang to. Tayo na. Pero bakit mo ako pinigilan? Hayop na yun. Hindi ka dapat nasaktan para sa kanya. Mamatay. Dahil ang buhay mo, kaisa sa kanila, ay mas malaga. Hindi ko kayang panuurin na para lang madami ang sarili mo. Si Antonio, para sa pera. Wala akong pakialam sa ginawa niya sa akin. Pero di ko inasahan na pati pagkamatay ni Mama ay gawa niya rin. Ko to. Ikaw talaga. Anong sinabi ko kanina? Nakalimutan mo na? Sa kamatayan, anong gagawin ko? Salamat, Marty. Anong pinasasalamatan mo? Salamat sa pagpasok mo sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal mo. O kaya, ibang paraan ng pasasalamat. Yan lang. Wala man lang talagang sincerity. Tuturuan kita kung paano magpasalamat. Ay padala agad sa kwarto. Bantayan si Antonio. Opo. Maki, ibig mong sabihin, Si Antonio ngayon ay nasa kritika na kondisyon. Kaya si Vivian na yon ay hindi na dapat nag-aalala sa gulo ni Gabriel. tama ka. Nagpunta si Vivian sa akin para humingi ng tulong. Hindi niya kailangang banggitin ang nakaraan ng nanay ko. Ang ginawa niya ay hindi lang para magmayabang at sadyang Sa ngayon, hindi ko maisip ang dahilan niya. Okay lang yan. Si Gabriel, matagal nang kasama si Antonio. Imposibleng hindi niya alam ang mga kalokohan ni Antonio. Tama ka. Asong nag-aaway. Pinakakatuwaan. Vivian, pinahamak lang ako ni Isabel. Ikaw lang ang mahal ko, Vivian. Pakiusap, lumabas ka. Pakinggan mo muna ako. Pwede ba? Vivian, yung mga tsismis. Si Isabel, yung bluhang yon. Sadyang gawa-gawa lang yon para pag-awayin tayo. Swear, ikaw lang ang mahal ko, Vivian. Hindi ko kaya na wala ka, Vivian. Vivian? Vivian? Vivian, yung mga babae ko, hindi ko man lang sila ginalaw. Mahal kita. Ikaw lang. Promise. Kung nagsisinungaling ako, masagasaan ako. Pakiusap. Isa pang pagkakataon. Kung di nasa ospital ang tatay ko, na yun, magsusorry ka pa ba sa akin? Oh, syempre. Oh! Yung bruhang taga Rivera, inamin na mismo na binigyan mo siya ng limited edition bag. Yung katulong ni Ginang Cruz, nakita ka rin gabi-gabi. Paano mo yan ipapaliwanag? Vivian, hindi ganyan. Yung mga babae, puro palabas lang yon.
Isa ka lang sa kumpanya ng pamilyang De La Cruz. Anak sa labas ng isang hamak na pamilya. Parang asong nagpapalambing. Nagmamakaawa. Sa pamilyang Santos ka lang umasenso. Tapos, pinataksilan mo pa ako para sa iba. Hindi ganyan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung anong parusa sa pagtaksil sa pamilyang Santos. Huwag, Vivian. Mula ngayon, napakita na malapit sa pamilyang Santos, babaliin ko ang binti mo. Layas! Vivian, wala kang awa, kaya huwag mo kong sisisihin. Gabriel. Bella, alam kong hindi mo ako pababayaan. Tara, ingat. Gabriel, tama na ang satsat. Dati, para kay Antonio, marami kang ginawang masama. Ngayon, isa ka ng basurang itinapon ng mga Santos. Uubusin ni Antonio ang pera at tatakas. At siguradong di ka niya isasama. Gusto mong mabuhay? Kailangan mo makipagtulungan sa akin. Paano mo nalaman? Paano tayo matutulungan? Tingnan natin kung anong hawak mo. Ilang taon kang naglingkod kay Antonio. Sa'yo dapat may ebidensya para ipakulong siya, di ba? Wala. Hayaan na hawakan ang mga mahahalagang papeles. Tuwing may ipapagawa siya, binibigyan niya ako ng disposable phone. Kinuha agad pagkatapos. Wala talaga akong pagkakataong mag-imbak ng ebidensya. Ang puso. Ang hirap. Naset up lang si Antonio ni Bella. Sa ugali niya, hindi niya to palalampasin. Ano kaya ang gagawin niya? Mukhang hindi ka pa talaga titigil. Sayang lang ang oras. Bella, tara na. Maghintay ka na lang na ubusin ni Antonio ang pera tumakas. Pag nalaman ng lahat, ikaw ang masisisi. Illegal transfer of assets, corporate espionage, lahat yan, sapat na para makulong ka hanggang tumanda. Teka! Ako, sasabihin ko, si Vivian Santos. Kanina, ang pagpunta niya sa'yo ay para lang sirain kayo. Boss Marco, si Boss Antonio ng Santos Group, kasama ang asawa at anak niya. Nagpupumilit po kayong makita. Marco, kung ayaw mong masira ang pangalan ni Isabel, mag-usap tayo. Antonio Santos, kakagaling mo lang sa sakit pero hindi ka nagpapahinga. Pumunta ka pa rito. Anong drama to? Huwag kang magpanggap. Nagsaksak si Isabel. Attempted murder. Kung tong video ay kumalat, sa tingin mo, masisira ang pangalan niya o makukulong siya? Kaya, 5 bilyon para sa video. Kung hindi, itong video ay ilalabas sa publiko. 5 bilyon. Si Boss Antonio talaga, ang laki ng hiningi. Ang pamilyang Santos, ganito pala kumita. Pero... Kayo, hindi nyo ba itatanong ang saluubin ng isang salarin? Hindi ba't dapat nyo rin tanongin ang saluubin ng isang mamamatay tao? Isabel, nadala ka pa ng mga reporter. Ang lakas ng loob mo na mag-fake na ebidensya para mangikil. Hindi ako. Bakit naman ako matatakot? Anong sinabi mo? Anong ebidensya ang peke? Antonio Santos, matagal na tayo mag-aaway. Kung ang video sa'yo ay totoo, dapat matagal mo nang isinuot sa pulis. Hindi tulad na yon, napalihim ka. At nandito ka pa para mangikil ng $5 bilyong. Hindi kami nag-report. Dahil si Tony, iniisip niya pa rin ang pamilya niyo. Hindi niya kayang gawin. Ate, alam kong galit ka sa akin. Galit ka kay Mama. Gusto mo kong patayin. Lahat ng yan, kayang-kaya kong palampasin. Pero si Papa, gusto kanyang bawiin. Paano mo nagawa to? Sa pamilya? Pananambasin? Kaya kayo may hawak ng video na peke para mangikill sa fiancé ko? Tama na, Isabel! Kung hindi ka takot mapahiya, edi ako rin hindi na kita tatakpan. Makinig kayo.
Hindi ko siya isinuot sa pulis dahil ang batas ay di rin siya mapaparusahan. Dahil isip na di mananagot sa mga ginagawa niya. Ito, diagnosis mula sa pinakamatatag na mental hospital sa lungsod ng Ilog. Si Isabel ay may malubhang post-traumatic stress disorder at intermittent schizophrenia. Napakabangis niya at may delusyon. Miss Santos, gaano na po katagal ang sakit niyo? Boss Marco, alam niyo po ba ito? Antonio Santos! Sabi mo, may sakit ako sa isip. Ang ebidensya. Tutal, ang mag-fake ng medical certificate ay hindi na bago sa'yo, di ba? Alangan, nagpanggap ka na may sakit sa isip. Hindi na to bago sa'yo, di ba? Anong sinabi mo? Sabi ko, noong una, parang ngayon lang. May dala kang mga peking ebidensya at video. At ang nanay kong normal, pilit mo bang dinala sa mental hospital? Huwag mo kong siraan. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Tulad ko. Ebidensya? Mawala ako. Anong nangyari? Bakit parang alam na nilang plano ko? Handa na sila? Vivian Santos. Ang pag-video mo, parang di maganda ah. Gusto mo bang panurin natin ang original? Natanggalin ni Papa kayo ng nanay mo. Ang dalawang hadlang. Unang, naghanap siya ng tao na mapapanggap na kidnapper para kidnapping ka. Mula na mawala ka, ang nanay mong baliw ay araw-araw na umiyak at naghanap. Sumabog na ang isip niya. Nakakainis na siya kay Papa, kaya nagpanggap siya ng medical report at ikinulong siya sa mental hospital. Sa huli, siya mismo ang kumala sa oxygen niya. Nang hanapin ka ni Vivian, may dala siyang hidden camera. Ang sinabi niya tungkol kay tita ay para lang galitin ka. Gusto niyang makuha ang pagwala mo. Kung matagumpay, dagansuhin kayo at tatakas. Kung hindi, gaya ng ginawa niya kay tita noon, gagawin niya sa'yo. Kaya pala, ito ang plano niya. Antonio Santos, Maricel Cruz. Sa recording na to, ang mga malalaking krimen, anong paliwanag ninyo? Sa recording na to, ang mga malalaking krimen, ano ang paliwanag ninyo? Peke yan. Lahat, Pek. Ang sasala nyo? Wala namang CCTV. Paano nyo nakuha ang recording? Kanina, wala akong sinabi. Tama ka. Matagal nang tinanggal ni Marky ang CCTV sa bahay. Pero nakalimutan mo yata, bago mo sinabi yan, anong ginawa ko? Gino Antonio, ang recording ni Miss Vivian, totoo po ba? Pinlano niyo po ba talaga na ibenta ang sarili niyong anak at patayin ng unang asawa? Ginong Maricel, alam niyo po ba at sangkot kayo sa krimen na ito? Bilang asawa niya, ano po ang paliwanag ninyo? Nakakagimbal po ito. Kung totoo ang recording, pagpatay yan ng sadyang-sadya. Antonio Santos, sagutin niyo ako ng direkta. Peke yan, pinaghalo lang yan. Sa mga maling akusasyon ni na Isabel at Marco, ipapahama ko sila sa batas. Hinding-hindi ko palalampasin. Antonio Santos. Di ba ito tapos? Kayo, walang aalis. Illegal detention to! Itatamanda kita! Itetemanda mo. Sige. Pero bago yan, sa harap ng mga reporter, kailangan mong linawin kay Bella. Linawin? Anong inilinaw ko? Sabi ko na, peki ang recording na yan. Umatras ka pa. Ito ang wake up. Professional Testing Center. Ipatest mo. Sa loob ng kalahating oras, ibigay sa akin ang report. Opo? Teka! Wagawa, galing pa rin yan kay Vivian. Kalokohan lang yan. Nagpaparinig lang siya. Paano magiging ebidensya ang sinabi niya sa galit? Sa galit lang? Isang normal na tao sasabihin ng ganyan? Boss Antonio, naniniwala ka ba? O baka si Vivian may sira sa ulo? Marco, kalokohan yan! Para linisin si Isabel, sinasabi mo ang anak ko may sira sa ulo. Ang anak ko, paano magkakaroon ng sira sa ulo? Sige. Kung wala siyang sira sa ulo, di diretso na lang sa presinto. Ikaw! Ma! Sasagot ko ang asawa ko. Tama ka.
Sira sa ulo si Vivian. Pa! Wala akong sira sa ulo! Sige, dahil may sira sa ulo si Vivian, para sa kalagayan ni Vivian at para sa kaligtasan ng lahat dito, Boss Antonio, ipasugod niyo na agad si Vivian sa mental hospital. Ikaw, anong sinabi mo? Sabi ko, dalhin si Vivian sa mental hospital. Sige, pumapayad na ako. Idadaan ko si Vivian sa mental hospital. Pa, hindi ako baliw. Ayoko mapamental. Wala akong sakit, pa. Wala akong sakit. Pa! Ma, tulong! Tony, magsalita ka! Ha? Lakad! Antonio Santos, ang ginawa mo sa nanay ko. Lahat ng ginawa at di ginawa mo, 100 beses na mas malala, ibabalik ko sa anak mo. Tingin mo, gaano siya katagal doon? Isabel! Paalisin na sila. Oras ng tapusin. Tony, kinuha nila si Vivian. Anong gagawin natin? Baliw na si Marco. Walang hiya si Isabel. Hindi nila titigilan si Vivian. Anong silbi ng iyak? Plano ko sana na gamitin si Vivian para manggulo at mangikil kay Marco. Pero di ko inasahan. Sa puntong to, si Marco at Isabel na lang ang papatayin ko. Papatayin mo sila? Papatayin mo sila? Bakit? Takot ka na? Ako, hindi naman. Kasi itong bagay na to, kapag nalaman ng pulis... Pulis? Sa mga taon na to, kulang pa ba ang kasalanan ko? Nahuli ba nila ako? Kapitalismo. Basta't patay sina Marco at Isabel. Si Vivian. Pati ang buong Reyes Holdings ay sa akin na. Sa palad ko na. Pati si Gabriel, si Isabel kanina, halatang handa na siya. Matagal na nilang alam na may video tayo. Ang nakakaalam nito, bukod kay Vivian at sa atin, siya na lang. Relax lang. Walang makakatakas. 30 million. Papatayin mo ang ilang tao. Bella, kung may hawakang recording ni Vivian na nag-aakusa kay Antonio, bakit hindi mo nalang ibigay sa pulis? Ang dami mong pinagdaanan para lang kay Vivian. Sayang lang ba ang effort mo? Hatat ka na bang kalabanin ng dati mong amo? Para rin naman to sa ikabubuti mo. Napakasama ni Antonio. Siguradong hindi siya basta-basta susuko. Mga yun, matagal na nakaraan. Wala nang ebidensya. Isang recording lang, akala mo mapapakulong mo si Antonio? Na madamay si Vivian, sapat na yun. Kung hindi dahil na yun at sa media, itong recording, hindi siya matatakot. Hindi pa kayo tapos? Hindi pa tayo tapos. Itong pera, sapat na to para magsimula ka ulit. Nela, alam mo ko sa puso mo, nandyan pa rin ako. Dati, pinilit lang ako ni Antonio. Binantaan niya ang pamilya ko. Wala talaga akong magawa. Bella, alam mo, sa puso ko, palagi... Isa pa, subukan mo. Alam mo kung sino si Antonio. Mas kilala mo pa siya. Mapagiganti siya. Hindi ka niya palalap... ka. Bago pa siya makapaghanda para sa'yo, maglaho ka na. Ang arte mo. Ang mga Santos, si Antonio, pakialam ko sa kanila. Anong problema? Masama ba loob mo? Wala. Dahil kay Gabriel. Nagseselos ka, no? Kasi gusto mo siya dati. Sige, inamin ko. Dati, may gusto ako sa kanya, pero di ko alam kung ano yun.
Pero binayaran ko na ang pagiging bulag ko at Hindi mo ba ako mapapatawad? Presyo. Anong presyo? Ang presyo. Ay, mawala ka. Anong ibig mong sabihin? Huwag nang magdamdam sa nakaraan. Sa hinaharap, ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Magtitiwala, sasamahan kita. Sige. Mo yan. Sa wakas, nasa bahay na. Nagpapahinga na ako. Tigil! Sagot! Ingat! Marco! Protektahan ang post! Jiggy! Marky, huwag mo kong takutin. Huwag mo kong takutin, Marky! Marky, pakiusap. Huwag mo kong takutin. Pakiusap. Huwag mo kong takutin. Marky! Bella, Nandito ako. ayos lang ako. Tahan na. Pwede ba? Hindi. Sige, sa'yo. Marky, huwag kang mamatay. Narinig mo ba ako? Marami pa akong sasabihin. Hindi pa nasabi. Hindi pa sapat ang mahal kita. Huwag kang mamatay. Marky. Bella. Marky. Maho. Marky. Gising na, pakiusap, gising na. Sabi mo, papakasalan mo ko. Paano mo ko iwan mag-isa? Marky. Marky, gising ka na. Pinakaba mo ko. Alam mo ba? Okay lang. Ayos lang ako, di ba? Alam mo ba, sabi ng doktor, munti ka nang... Tama na. Kalma lang. Pakasalan. Hinding-hindi ako mamamatay. Ngayon, gaano ka katagal nagbantay sa akin? Dapat lang nabantayan ka. Lalo na, nasaktan ka para sa akin. Walang sinasanto si Antonio. Ngayon, muntik na siyang magtagumpay. Na yung buhay pa ako, ipapakita ko sa kanya ang diskarte ko. Na pala, kamusta na si Antonio? Nang masaktan ka, nawala na rin si Antonio. Ng Santos Group, patuloy na inililipat palabas. Naglilipat ng punt. Mukhang tatakas na siya. Tatakas? Hindi na siya makakatakas. Kahit gaano siya kalalim magtago, may magpapakita ng kinaroroonan niya. Si Maricel Cruz? Gino Ong Reyes, Miss Santos. Ayon sa patakaran dito, si Vivian Santos ay nasa pinakamataas na antas ng pagpapahinga. Tatlong araw pa lang, naging ganito na siya. Inabuso niyo ba siya? Hindi po. Sinunod lang po namin ang utos ni Gino Ong Reyes. Ikinulong si Vivian Santos ng mag-isa.
24 oras, walang kahit anong pakikipag-ugnayan. Isa pa, dahil nasa kanya na ang matinding kaba at takot, normal lang na bumigay ang isip niya. Gusto ko sanang ibalik ang ginawa nila sa nanay ko. Sa anak niya. Pero... Naiintindihan ko. Sa huli, lahat ng ito ay gawa ni Antonio Santos. Juice. Isabel, ikaw, sa wakas, dumating ka na. Pagkawalan mo ko, palayain nila ako. Hindi ko na kaya. 2 araw pa, magiging baliw na talaga ako. Hindi mo kaya? E paano nanay ko? Ilang araw ka palang nakakulong. Ang nanay ko, pinahirapan niyo hanggang mamatay. Vivian Santos, ang lagay mo ngayon, dapat lang sa'yo. Gusto mo makigante para sa nanay mo? Makinig ka. Ililigtas ako ni Papa. Hindi ako pababayaan ni Mama. Pagkalabat, hindi ko kayo palalampasin, mga walang hiya. Talaga? Isang taong para sa yaman, kayang patayin ang sariling asawa at iwanan ang sariling anak. At aasa ka pa sa kanya, ligtas ka niya. Tanga ka ba? O manhit? Kayo, nandito kayo ngayon para pagtawanan ako, no? Hindi kami ganyan kababaw. Gusto ko lang kunin kay Maricel Cruz ang ilang bagay. At saka, gagamitin lang kita bilang bihag. Anong gagawin niyo? Marco, anong gagawin niyo? Huwag niyo akong gawin ganito. Bitawan niyo ako. Kalma lang. Hindi pa ako tulad ni Antonio Santos na napakalupit. Isabel, pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Ang ingay. Harangan ang bibig niya. Hindi niyo ako pwedeng gawin ganito. Tama. Tuloy. Lakasan mo pa. Habang lalo kang naghihirap, lalo namang masasaktan ang nanay mo. Punong nurse. Miss Santos. Nabalitaan kong nitong mga araw, lagi raw napapadala si Maricel Cruz para alamin ang kalagayan ni Vivian at ang kanyang paggamot. Opo, pero bilin po ni Ginong Reyes. Wala po kaming sinabi ni isang salita. Alala na ina sa anak. Normal lang yan. Palagi siya nag-aalala. Hindi rin maganda. Kapag oras nang malaman niya, sabihin na sa... Tama ba, punong nurse? Opo, Miss Santos. Naintindihan ko po. Hara na. Isabel, bitawan niyo ako. Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Anong nangyari? Marky, nakita ko lang na nakatali si Vivian dun. Pero hindi ako masaya. Nung araw, ganito rin ba siya? O mas pa? Antonio Santos, Maricel Cruz, paano nila nagawa yon? Paano sila naglakas loob? Okay lang. Tapos na yun. Nakikita niya ngayon ang lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Nakikita niyang matatag ka at napakabayani sa paghihingi ng katarungan para sa kanya. Siguradong ipagmamalaki ka niya. Marky, gusto kong tapusin to mismo. Bilisan mo! 3 araw! Ilipat mo ang lahat! Haliw ka ba? Tony, tingnan mo! Tingnan mo si Vivian! Mamamatay na siya! May suicidal tendency daw siya! Kailangan nating iligtas siya agad! Na yun na! Kahit tayo hindi na makabangon, paano pa siya iniligtas? Mag-report! Idemanda sila sa illegal detention! Tama ka! Pulis, BIR, NBI! Lahat ng mata nakatutok sa akin. Ang assets ng kumpanya, halos lahat ay frozen na. Kapag di pa natin nailipat to at di pa tayo tumakas, makukulong tayong lahat. Mamamatay tayong lahat dito. Wala akong pake! Kahit ano pa, kailangang iligtas si Vivian! Passport? Asset transfer agreement?
Ikaw, plano mo bang tumakas? Tatakas ka? Nasa panganib ang anak natin! Tatakas ka pa! Antonio! Wala ka bang puso? Wala akong pake. Kapag di natin nailigtas si Vivian, walang aalis. Baliw ka! Kung gusto mong mamatay, huwag mo kong idamay. Makinig ka! Handa na ang barko sa 3 araw. Kung sasama ka sa akin, tumahimik ka lang. Kung ayaw mo, dito ka na lang. Kasama yung baliw mong anak, maghintay na lang kayo ng kamatayan. Gusto mong iligtas ang anak mo? Pumunta ka sa akin na mag-isa. Alam mo kung sino ako. Nandito na ako. Anong gusto mo? May alok ako. Tulungan mo kong pabagsak. Yan siya na nagbayad si Antonio ng pumatay at ninakaw ang yaman ng pamilyang Santos. Bilang kapalit, palalayain ko agad si Vivian. At bibigyan ko kayong mag-ina ng pera para makatakas kayo, magpakalimot at mamuhay ng tahimik habang buhay. Palayain si Vivian. Bigyan kami ng pera para umalis. Ang huling naniwala sa pangako na yan, si Gabriel de la Cruz. Ang damo sa punto niya, halos taon ang taas, di ba? Tama ka. Kaya dapat alam mo na si Gabriel de la Cruz. Sino ba talaga ang pumatay sa kanya? Kahit ang sariling anak ni Antonio Santos, pinabayaan niyang mamatay. Sa tingin mo, kapag nakatakas na siya at ligtas na, hayaan niya kayong nakakaalam ng lahat ng sikreto niya at naging pabigat na sa kanya? Kayong mag-ina. Maricel Cruz. Bukod sa pakikipagtulungan sa akin, wala ka ng ibang choice. Ito ang tanging paraan para iligtas si Vivian. At ito rin ang tanging pagkakataon para iligtas ang sarili mo. Sige, payag ako. Pero manggako ka. Pagkatapos, palayain mo agad si Vivian. Ang pera, dapat handa na ngayon din. Sige. Nasa loob nito ang ginawa ni Antonio Santos noon. Peke ang medical certificate ni Rosalinda Santos para makuha ang guardianship niya at agawin ang Santos Group. Ang mga core assets nito, kopya ng mga orihinal na papeles at ilang mahahalagang ebidensya. Handa ka na pala. Hindi ba ito gusto mo? Tinalikuran ni Antonio ang ex niya. Baka gamitin niya rin ang parehong paraan sa akin. Itinago ko ang mga to para lang makapaghanda. Tandaan mo, 3 araw lang ang meron ka. Tandaan mo, 3 araw lang ang meron ka. Bakit? Lahat ng overseas account ni Antonio Santos ay nakasetup na. Ang transfer ng assets ng kumpanya ay 3 araw mula ngayon, tatapos sa 5:00 ng umaga. Pagkatapos niyan, agad siyang aalis sa Silangan Bodega. Handa na siya. Ito na ang huling pagkakataon niyo. Matibay ang ebidensya. Ipahuli na ba natin siya? Agad? Ipapakita ko sa kanya ang kalayang abot kamay. At wasakin siya. Malapit na. Sa huling porsyento na lang. Ligtas na ang pera natin. Anong problema mo? Malapit na tayo makalaya sa lugar na to para mag-enjoy sa abroad. Ay, si Isabel. Ano mangyayari? Aalis na si Antonio. Baka naman may pumali sa plano niya. Naalala ko lang, naiwan yata ang passport sa kotse. Sandali lang. Di ba nandito ang passport? Oh, wallet pala. Marami pa ron. Emergency cash. Kukunin ko lang. Pinapatagal mo ang oras.
Ako. Hindi Mahal. Magkasama tayo rito. Bakit ko naman papatagalin ang oras? Anong nangyayari? Huwag gumalaw! Kamay sa ulo! Paano nangyari to? Antonio Ramdam na, muntit na. Masarap ba? Ikaw, Isabel. Antonio Santos, nagpanggap kang baliw. Pinagnakawan mo ang pamilyang Santos. At sa mga taon, nag-money laundering ka. Ang ebidensya ng iligal na paglipat ng assets, isinampa ko na. Balak mong dalhin ang perang ito palabas. Asa ka pa. Wala akong ginawa! Paninira yan! Sinisiraan mo ko! Kung paninira lang. Ngayon, lahat ng assets ng Santos Group at ang mga secret mong overseas accounts ay na-freeze. Ngayon, wala ka nang natira. Ikaw! Pinatasilan mo ko! Tulong! Maricel Cruz, lahat ng ginawa ko, kasabwat ka! Mula sa pag-drugs kay Rosalinda hanggang sa money laundering, kasabwat ka! Kasabwat! Kapag ako, ikaw rin! Narihin niyo! Miss Cruz, sumama po kayo sa amin para sa investigasyon. Bakit? Wala po ako ginawa. Tulungan mo ako. Sabi mo, palalagpasin mo ako. Nangako ka. Nabibigyan mo kami ng daan. Isabel, pakiusap. Sabihan mo sila. Palagpasin niyo ako. Maricel, nangako ako na palalagpasin si Vivian. Pero ikaw, kung palalagpasin ka ng batas, palalagpasin din. Harapin mo na ang batas. Isabel, niloko mo ako. Hayop ka. Hindi kita palalampasin. Tahan na. Para sa pamilyang Santos, dapat lang to. Diba? Ma, dinalaw ka namin. Sina Antonio Santos de Cruz. Huli na. Sa wakas, sa ginawa nila, nakatanggap na sila ng parusa. Kung kakapahinga ka na. Mikey, alam mo ba, napakagaling talaga ng nanay ko. Mula sa wala, itinayo niya ang Santos Corp. Matagal na niyang nakita ang tunay na kulay ni Antonio. Bigyan ako ng payapa at pamilya. Yun sa'yo. Nahanap ko na ang si Marco. Ko noon, nagpakasal sa kanya ng buong saya. Pero kalaunan, wakas siya nasugatan at nasaktan. Natatakot akong maging tulad niya. Lagi kong... Bella, panatag ka lang. Ang kinakatakot mo, hinding-hindi mangyayari. Pangako. Sa'yo habang buhay. Hinding-hindi kita sasaktan. Kung hindi, ako'y... Alam ko. Kitang pinagkakatiwalaan. Bella! Tingnan. Bumisita si Mama. Siguradong masaya siya para sa'yo. Boss Marco, nang mahulog si Antonio, ang Santos Group ay nagkakagulo na. Wala nang leader ang mga shareholder. Nag-aadawa na sila ng kontrol. Nag-aaway na sila. Sige, alam ko na. Bella, gusto mo bang bawiin ang negosyo ng Santos?
ibig mong sabihin? Nagkakagulo na. Bumagsak ang stock dahil kay Antonio. Nag-aatras ang mga partner. Pinipilit tayong magbayad ng bangko. Hayop na si Antonio. Siya ang sumira sa kumpanya. Ngayon, kailangan nating ayusin ang sitwasyon. Maghalang tayo ng may otoridad para pamunuan tayo. Si Boss Edward, respetado siya. Siya ang bagay. Tama. Si Boss Edward, okay na rin. Ang bagong leader ng Santos Group. May napili na ako. Isabel, anong ginagawa mo rito? Magulo na ang kumpanya. Kasalanan mo to. Hindi pa ba sapat ang gulo? Edward Garcia, yung sinabi mo kanina, ulitin mo. Tama ka. Narito ako para lalo pang guluhin ang lahat. Dahil simula ngayon, ang Santos Group ay opisyal ng bagong Santos Group. Isabel, sino ka sa akala mo? Anong karapatan mong palitan ng pangalan? Ang shares? Inang shares ang hawak mo. Ang lakas ng loob mong magmayabang dito. Dahil dito, record ng pagbili ng shares. Kailan pa ito nangyari? kamakailan, ang stocks ng Santos Group ay bumagsak sa presyo. Kaya lang, binili ko lang ng kaunti para pasayahin ang fiancé ko. Akala mo ba kailangan pakitang sabihan? Itong mga shares na binili ko, pati ang mana ko sa nanay ko, na matagal na kinuha ni Antonio Santos, ang mga orihinal na shares, may 37% na ako. Ibig sabihin, na yon, ako na may pinakamaraming shares sa bagong Santos Group. Kahit ganon, isa ka lang walang alam na bata. Ang mga shareholder, hinding-hindi nila ipapasa ang kumpanya sa'yo. Wala akong pakialam sa opinion mo, dahil tanggal ka na. Ano? Sa mga taon na to, nang urakot ka sa kumpanya, nagpabaya sa accounting, at iligal na inilipat ang assets. Nandito ang ebidensya. Ang legal department na ang bahala sa mga kaso mo. Panatag ka lang. Ikaw at si Antonio Santos, walang makakatakas. Ngayon, sino pang may tutol? Magpakita. Dahil si Ms. Santos ang may pinakamaraming shares, ang pagiging presidente nyo ay nararapat lang. Tama! Tama! Naniniwala rin kami na ang Santos Group sa pamumuno nyo. Ay, hindi. Bagong Santos Group pala. Angga pa. Galing. May tating ka na? Ma, nanalo na. Nakita mo ba? Maricel Cruz, pwede ka nang umalis. Talaga? Pero sa ngayon, huwag kang aalis ng lungsod ng ilog. Maaari kang tawagin para sa investigasyon. Sige po, officer. Nakatakas ako ngayon dahil wala silang matibay na ebidensya. Pero sa susunod, baka hindi na ako maswerte. Buti na lang, sa vault namin, may tinatago akong cash. Sapat na para makalayo kami ni Vivian at maging komportable. Miss Cruz, tumigil po. Ikaw! Sino ka ba? Tumabi ka? Uuwi na ako! Hindi na po ito ang bahay ninyo. Ayon sa desisyon ng korte at sa papeles ng pagbabago ng titulo, ang mansyon na ito, pati ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Santos, pati na ang mga gamit sa loob, ay pag-aari na ni Miss Isabel Santos. Wala po kayong karapatang pumasok. Ano? Imposible! Bahay ko to! Mahigit 20 taon na ako rito! Hayop na Isabel! Anong karapatan niya? Huwag po ninyo kaming pahirapan. Lumabas na po kayo. Kundi, tatawagan po namin ang pulis. Isabel, hayop ka! Lumabas ka! Hayop kang sinungaling! Lumabas ka at ipaliwanag mo! Ibalik mo ang bahay ko! Sino? Yaya Cruz. Noon, nasa loob ba siya? Sina, Miss Santos at Ginoong Reyes, maagang nakuha ang bahay at umalis na. Kaming mga tauhan ng pamilyang Santos, pinaalis na rin. Umalis na lahat? Saan sila nagpunta? Sabihin mo na! Narinig kong nagsabi si Ginoong Reyes sa telepono na parang pumunta sila sa bundok ng katahimikan, sa mental hospital. Mental hospital? Anong gagawin nila ron? Kaya, pagalawin nila si Vivian? Gina! Ginoong Reyes, Miss Santos. Ayon sa utos, tinaga na po ang pampideo sa kanya. Nagpa-check up na rin po siya. Pero ang kondisyon niya ay hindi pa rin maganda. Vivian Santos. Isabel, bakit ka nandito? Alis! Alis!
Umalis ako? Eh ikaw, gusto mong umalis? Kotse ni Marco. Nandito nga sila. Si Vivian na ang target nila. Isabel, salot ka! Niloko mo ko. Mamatay kang masama! Sa lahat ng aking klano, pero kung mamatay sina Isabel at Marco, lahat ng ito, pati yaman, babalik kaya sa akin? kunin mo. Ang daming pera. Sa akin? Bakit? Anhidwaan na nakaraang henerasyon, tapos na. Bilang nakinabang ka, dito, sapat na ang parusa mo. Sabi ko, di kita tatapusin. Nanghako rin ako kay Maricel na palalagpasin kita. Si Isabel Santos, tapat sa salita. Paalisin mo ko. Talaga? Umalis ka sa lungsod ng ilog gamit ang perang to. Huwag ka na bumalik. Simulan mo na ang buhay mo. Teka, paano ako aalis? Sa gitna to ng wala. Sa lugar na to? Wala akong kotse. Wala akong dala. Paano ako aalis? Gamitin mo ang kotse ko. Ng ospital. Itim. Sa labas ng ospital. Maghintay na lang tayo rito. Ipapunta ako si Ben Torres. Sino to? Ginang Maricel, pulisya ng lungsod ng Idog. Hello po. Ano po yun? Tungkol sa kaso ni Antonio Santos. May ilang mahalagang detalye na kailangan namin i-verify sa inyo. Available po ba kayo? Ako, may inaasikaso lang po ako. Tawagan niyo na lang ako mamaya. Alis na. Nakalis na. Isabel? Mamatay nga kayong dalawa. Vivian, sagipin na kita, anak. Parating na si Ben. Sa labas na tayo maghintay. Isabel, Marco, di ba't kayo na umaalis? Bakit kayo nandito? Minamatiyagan mo kami? Nandito si Bella para tuparin ang pangako na pakawalan si Vivian. Kung magpapakabaliw ka pa at hindi ka titigil, hindi ako magdadalawang isip na tawagan ng pulisya para maibalik ka agad at makipagtulungan sa investigasyon. Pinakawalan si Vivian? Tupad ang pangako. Nasaan si Vivian? Nasaan si Vivian? Baliw ka na ba, Alice? Isabel, sabihin mo sa akin, nasaan si Vivian? Nasaan ba talaga siya? Kinuha na niya ang pera at umalis sa kotse ni Marky. Hindi mo ba nakita? Hindi. Vivian. Boss Marco, Miss Santos, buti tiktas kayo. Kanina, may alarma sa kotse ni Boss Marco. Nasira raw ang preno. Tapos, sumabog. Akala ko, sa kotse kayo. Halos mamatay ako sa takot. Vivian. Vivian! Baka, yang may gawa sa kotse? Vivian! Kasalanan niya. Tama na. Ikaw na ang bahala. Opo.
Mikey, andito. Wala kang dala na milk tea? Pinagod ako. Pinabili ko si Ben. Nagmamadali akong pumunta para sabihin sa iyo ang balita. Anong balita? Si Antonio Santos. Lumabas na ang hatol. Life imprisonment. Maricel. Siya? Dahil sa stroke, naging paralitiko ang kalahati ng katawan niya. Nasa ospital pa rin siya. Tsaka, yung auto-upload sa cloud ng dashcam, napatunayan na rin na siya ang may gawa sa aksidente. Kaya suspect siya sa pagpatay. Mukhang habang buhay na siya sa kulungan. Sa wakas, nagkabalikan na ang tama at mali. Kahit wala akong dala na milk tea, may ibang regalo ako. Bukod dito, may iba pa bang balita? Bella, mag-engage na tayo ng halos 6 na buwan, di ba? Kaya ang kasal ko, ibalik mo na sa akin. Anong ibig mong sabihin? Para namang akong masama. Ang nakaraan, pag-ibig at put. Tapos na ngayon? Ngayon, malaya ka na sa nakaraan at magsisimula ang bagong buhay mo. Sana ako ang maging simula ng bagong buhay mo. Payag ako.